Isa sa naging pundasyon ng hip-hop pagdating sa larangan ng rap music, ang ating tampok ngayon. Ating kilalanin ang buhay ng nag-iisa, at tinaguri ang master rapper ng Pinoy rap music, na si Francis Michael Durango Magalona, o mas kilala bilang Francis M. Si Francis Michael Durango Magalona ay ipinanganak noong October 14, 1964, sa Mandaluyong City. Ikawalo siya sa 9 na anak nina Teresita at Pancho Magalona na dating mga sikat na aktor sa pelikula noong 1940s at 1950s. Ang kanyang lolo, na si Enrique B. Magalona, ay isang politiko at nagsilbi bilang senador ng Pilipinas. Nagtapos siya sa mataas na paaralan ng Don Bosco Technical College sa Mandaluyong mula 1978 hanggang 1981, at nag-aral ng kolehiyo sa San Beda sa Maynila mula 1981 hanggang 1984. Nagsimula si Francis bilang isang breakdancer noong 1980s. Siya ay gumanap sa ilang pelikulang Pilipino kabilang ang Bagets 2, at naging host sa IBC 13 variety show na Loveliness. 1985, nang ikasal siya sa kanyang asawa na si Pia Arroyo na kalaunan ay nagkaroon sila ng 8 anak, subalit ang 2 dito ay mga stepchildren ni Kiko sa kanyang asawa. 1990, nang inilabas ni Francis M. ang kauna-unahan niyang album na pinamagatang Yo. Kasama ang ilang mga single niyang kanta tulad ng Mga Kababayan, Got a Let Ya Know, Cold Summer Nights, at kasama ang kanyang asawang si Pia Arroyo sa awiting Loving You. At naging matagumpay ang album para ipakilala ang musikang rap sa Pilipinas, hanggang sa nasundan ito noong 1992 nang i-release ni Francis Magalona ang pangalawa niyang album na pinamagatang Rap is Francis M. Kasama sa album na to ang kanta niyang Mga Praning, Halalan at Tayo'y Mga Pinoy, na naglalaman ng iba't ibang mga problemang pangkultura at panlipunan na sumasalot sa bansa. 1993, nang ilabas niya ang pangatlong album na pinamagatang Meron Akong Ano. Ang album na ito ay may 9 na kanta, na kung saan ay nagsimulang mag-eksperimento si Francis M. na pagsamahin ang Pinoy rock at rap. Nakipagtulungan din siya sa iba pang kilalang OPM artists, kabilang sina Andrew E. Joey Ayala, Heber Bartolome ng Banyuhay, Ryan Cayabyab, Mike Hanopol ng Juan de la Cruz Band, Michael V. Death Threat, at ang bandang Eraserheads. 1995, nang ilabas niya ang Freeman album, ilan sa nilalaman ng album na to ay ang mga kantang 3 Star and a Son, Kabataan para sa Kinabukasan, at Kaleidoscope World na nanalo noong 1996 sa Awit Award para sa Best Produced Record of the Year, at 1996 NU 107 Rock Award para sa Song of the Year. 1996 naman ay nilabas niya ang album na Happy Battle. Ilan sa mga kantang nilalaman nito ay ang Sapot, kung saan ay kasama niya rito ang bandang Planet Garapata, at One Strong Heroes, kasama si Eli Buendia, at nasundan pa ang album sa ilang sumunod na taon, 2001, ng pangunahan ni Francis M., ang isang segment sa Itbulaga na tinawag na Rap Public, kung saan ay maraming mga nadiskobring rap artist tulad na lang ng Stick Figas, Crazy as Pinoy, Kamandag ng Marikina, at marami pang iba. Nagtayo rin si Francis M. ng sariling record company na tinawag na Red Egg Records, at isang production company, Filipino Pictures Inc., kung saan siya ay nagsilbing resident director. Sa pamamagitan ng kanyang production company, gumawa at nagdirect si Francis M. ng mga music video para sa ilang banda at solo artists, gaya ni Eli Buendia. Ang kanyang gawa sa KLSP ng Sponge Cola ay nanalo ng Best Rock Video sa 2006 Mix Video Awards. Si Francis M. ay isa ring photographer na kalaunan
ay naging miyembro ng Camera Club of the Philippines, at nagtatag din si Francis M. ng isang clothing line na pinangalan ng FMCC na hanggang ngayon ay marami pa rin ang tumatangkilik. At sa huling bahagi ng kanyang karera, nakatrabaho ni Francis M. ang mga rapper na sina Picasso, Glock 9 at ang Pinoy rock band na Parokya ni Edgar. August 8, 2008 ay na-diagnose si Francis M. na napag-alamang may acute myeloid leukemia sa Medical City Hospital sa Pasig. Ang sakit ni Francis M. ay isang delikadong uri ng cancer sa bone marrow at dugo. Patuloy ang pakikipaglaban ni Francis M. sa kanyang sakit hanggang noong March 6, 2009. Sa ganap na oras ng alas 12 ng tanghali, ay tuluyan nang namaalam ang ating idolo. Sa kanyang pagkawala, ay hindi lang mga kapwa aktor ang nagluksa, pati na rin ang buong hip-hop community.